Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang pamasko ang ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga government worker. Inaprubahan na kasi ni PBBM ang administrative order na magbibigay ng mas mataas na gratuity pay para sa contract of service at job order workers ng pamahalaan. Para sa balitang yan, ihahatid ni Rose Babiera. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Administrative Order No. 28 na magbibigay ng mas mataas na gratuity pay sa mga contractual at job order na empleyado ng gobyerno. Batay sa kautusan, makakatanggap ng 7,000 ang mga COS at JO employees na 4 na buwan na pataas nagtatrabaho sa pamahalaan. Mas mataas ito kumpara sa mga nakaraang taon kung saan itinakda lamang ito sa 5,000 piso. Samantala, hindi naman lalampas sa 6,000 piso ang maaaring matanggap ng mga empleyado na nakapagsilbi ng 3 buwan pero mas mababa sa 4 na buwan. 5,000 naman sa 2 buwan o mas mababa sa 3 buwan at 4,000 para sa mga nakapagtrabaho ng mas mababa pa sa 2 buwan. Kaugnay nito, sinabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na hindi nila hahayaan na walang matatanggap ang mga COS at JO employees ngayong Pasko. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Masaya namang nakatanggap ng regalo at pamasko ang evacuees ng Canlaon mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at sa mga lokal na pamahalaan sa Region 6 at 7. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nakipagtulungan na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang maghatid ng saya ngayong Pasko sa mga inilikas dahil sa panganib na dala ng Bulkang Canlaon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nagsagawa sila ng ilang holiday special activities sa mga evacuees na nag-celebrate ng Pasko sa Evacuation Center sa Region 6 at 7. Namahagi sila ng pagkain, iba't ibang regalo at nagsagawa ng mga masasayang palaro nang bukod pa sa iba pang interactive activities na maaring lahukan anuman ang edad. Sa panahon ng holiday, nananatiling naka-duty ang mga tauhan ng DSWD Field Offices 6 at 7 upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aabot ng mga resources sa LGUs at maayos na tulong para sa mga evacuees. Ayon kay Dumlao, ito na ang naging protocol nila mula nang pumutok ang Canlaon upang matiyak na kahit sa weekends o holidays, naka-full alert ng disaster response teams. Sa uling ulat ng Disaster Response Operations Management, halos 12,000 pamilya na ang nabigyan ng DSWD ng humanitarian assistance na nagkakahalaga ng mahigit 52 million pesos. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, lumakas pa ang halaga ng piso sa huling araw ng trading sa taong 2024. Umabot sa 57.85 pesos ang palitan ng bawat US dollar noon lamang Biyernes ng nakaraang linggo. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Mas lumakas pa ang ating piso ngayong huling araw ng foreign exchange trading para sa taong 2024. Nitong nakalipas na araw ay naging matatag ang piso at nagsara ang palitan noong Biyernes sa 57.85 pesos sa bawat US dollars. Mas malakas ito ngayon kaysa sa naging palitan noong Huwebes sa 57.98 pesos sa bawat isang dolyar. Samantala, bahagya namang nadulas ang local stock market sa huling araw ng stock exchange trading at naitala ito sa 0.16% para masungkit ang 6,528.79 points.
Lahat naman ng shares ay umangat ng 0.45% para makamit ang 3,748.51 points. Nakapagtala ng mataas na putos ang industriya ng mining and oil, industrial sector at holding companies, habang natalo sa trading ang financials, property and services. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mas bababa na ang presyo ng mga ibinabagsak nating saging sa South Korea sa susunod na taon. Yan ay dahil sa Philippine Free Trade Agreement o FTA ng dalawang bansa na layong mapagtibay rin ang koneksyon sa ekonomiya at sa marami pang iba. Ang mga detalye ay ihahatid ni Arnold Herrera. Hindi napapatawan ng taripa sa loob ng 5 taon ang pag-e-export ng Pilipinas ng saging sa South Korea. Base ito sa nilagdaang Bilateral Free Trade Agreement o FTA ng dalawang bansa na epektibo simula sa Enero ng susunod na taon. Sa ilalim ng kasunduan, ang kasalukuyang 30% na taripa ay unti-unting mababawasan ng 6% taon-taon mula sa kasalukuyang ipinapataw sa saging ng Pilipinas na magpapababa sa presyo nito pagdating sa South Korea. Ibig sabihin, mas mura nang mabibili ang saging ng bansa sa South Korea sa susunod na taon, kabilang din ang processed pineapple na unti-unting mawawala sa susunod na 7 taon. Ayon sa Korean Embassy, sakop din ng naturang kasunduan ng hindi lang pang-ekonomiya, bagkus pagtutulungan din pagdating sa healthcare, carbon reduction, innovative technologies at electric vehicles. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinanggal na ng Department of Health o DOH ang paggamit ng purchase booklet ng mga senior citizen sa pagbili ng gamot upang makadiskwento. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Hindi na kailangan ng mga senior citizen na magpakita pa ng purchase booklet para maka-avail ng 20% discount sa mga bibilhin nilang gamot. Batay ito sa nilagdaang bagong administrative order ni Department of Health Secretary Teddy Herbosa noong linggo. Sa bagong AO number 2024-0017, inaalis nito ang dating requirement para sa mga senior na magdala pa ng purchase booklet kasama ng kanilang valid ID at reseta ng doktor upang makakuha ng discount. Ayon pa kay Herbosa, bilang isa ring senior citizen, batid niya ang dagdag intindihin sa pagdadala ng purchase booklet at narating nila ang desisyong ito sa pagnanais na mapadali ang pagbili at pagtamasa ng discount sa gamot ng mga senior. Binigyan din ni Herbosa na kailangan ng mga nakatatanda ang mga gamot kaya't hindi na sila dapat pinahihirapan para lang makakuha ng discount. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, gagawing posible na ng Japan ang mamunghay ang tao sa buwan. Sinimulan na kasi ng isang Japanese university ang pag-aaral kasama ang isang construction company upang makabuo ng isang lunar habitat na maaaring makasustain ng buhay sa buwan. Narito ang report ni Dustin Bayog. Sinimula na ng Kyoto University ng bansang Japan ang pag-aaral sa pagdevelop ng isang lunar habitat na may kakayahang makabuo ng artificial gravity at upang magawang mabuhay ng tao sa buwan. Kasama ang construction company na Kajima Corporation, bubuo sila ng tinatawag na neo-lunar glass o isang structure na kayang gayahin ng ilang Earth-like conditions tulad ng gravity. Sa pamamagitan ng rotation, maka-generate ang naturang structure ng gravity na siyang tutulong upang maiwasan ang epekto ng bone at muscle loss, dulot ang mahabang exposure sa microgravity. Inaasahang matatapos naman ito sa taong 2030. Kung magtatagumpay, kayang manira ng halos 10,000 katao ang lunar glass na may taas na 400 meters. Samantala, ayon kay University Professor Yosuke Yamashiki, kinakailangan pa rin ng mas improved na teknolohiya upang mangyari ito na pagsusumikapan na bang abutin ng kanilang grupo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan na ang kauna-unahang Tourism Information Center ng Taiwan sa Pilipinas. Dahil dito, maaari nang makakuha ng easy-to-access travel advice ang mga Pilipinong nagbabalak bumisita sa bansang Taiwan. Narito ang report
ni James Galange. Opisyal nang binuksan ng kauna-unang Taiwan Tourism Information Center o TTIC sa Pilipinas na matatagpuan sa Makati City. Layo nito na makapaghatid ng up-to-date at easy-to-access travel advice para sa mga Pilipinong nagbabalak bumisita sa bansang Taiwan na hindi na palawigin ang turismo ng dalawang bansa. Ayon kay Taipei Economic and Cultural Office Representative Bolas Min Ganchao, sa tulong ng TTIC maaaring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga Pilipino sa kultura at tradisyon ng kanilang bansa, habang ibinida rin ito ang pagkakataon para sa mga Pilipino na nagnanais bumisita sa Taiwan ng kahit walang visa na tatagal sa loob ng 14 na araw. Ito ay nagsimula noong Agosto at tatagal naman hanggang Hulyo ng susunod na taon. Ayon sa datos, mayroong mahigit 370,000 na mga Pilipino na ang pumunta sa Taiwan mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Mas mataas kaysa sa inaasahang 350,000 tourist visits ng kanilang bansa, habang Taipei naman ang isa sa mga pinakamalaking market country ng Pilipinas sa buong Southeast Asia. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Binigyang pugay ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman ang mga pambato ng Pilipinas sa nagdaang National Youth Chess Championship sa Thailand. Para sa balitang sports, iyahatid yan ni Millie Borja. Mainit na tinanggap ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman ang National Youth Chess Athlete na nagawi ng karangalan sa katatapos lang na 18th Asian Schools Chess Championship sa Thailand. Dumating sa Rizal Memorial Sports Complex ang national team kasama ang kanilang mga coach at magulang upang maipakita ang kanilang mga napalalulang trophy at medalya. Kabilang sa mga naturang atleta ay ang mga National Master at FIDE Masters. Maguguritang nakapag-uwi ng kabuo ang 26 medals ng Philippine team sa tournament. Kabilang na ang 5 ginto, 14 na silvers at 7 bronze medals. Pinangunahan ni Christian Giancarlo ang nationals matapos makasungkit ng 3 pares ng ginto at silvers. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Olympic gold medalist Heidelin Diaz nagpatato kay Apo Wang-od. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz Angel. Isa na namang sikat na personalidad ang dumayo sa Buscalan Village sa Kalinga para ma-meet at makapagpatato sa legendary mambabatok na si Apo Wang-od. At yan ay walang iba kundi ang isa pang maituturing ding legend sa mundo naman ng sports, si Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz. Ang Pinay weightlifter, all smiles nang i-flex ang 3-dot signature ni Wang-od. At syempre, kasama rin ito ang kanyang lista na si Coach Julius Naranjo na namarkahan naman ng prodigy ni Wang-od na si Grace. Habang sa sumunod na slide na shinare nito sa Instagram, ipinakita rin ito ang kuhang video sa proseso ng tradisyonal na hand-dapping tattoo. Kung matatandaan, July 2022 na magpalitan ng matamis na ido sina Heidelin at Julius sa Baguio City. Habang kasabay naman ng kanilang second wedding anniversary ngayong taon, ginanap ang inauguration at blessing para sa itinayo nilang Weightlifting Academy. Para sa DZRH TV, ito bang ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod pong taon, para po sa mga balitang hatid pa rin namin ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito pa rin po si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay
hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.